Binabati ko po ang lahat ng mga tagapakinig dito sa munting channel ni Sir Dan. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, saan man kayo sa mundo. Itong kwento ko pong ito ay nangyari noong taong 2003. Nung mga panahon po na iyon, nasa 21 o 22 pa lang po ang aking edad, Sir Dan. Pero may asawa na po ako at may anak. Sa katunayan po ay wala pang 1 taon ang panganay ko noon, pero nagdadalang tao na po ako sa pangalawa. Mga nasa 4 na buwan na po ang pangalawang anak ko noon sa sinapupunan ko. Medyo na-excite po kami ni Mr. noon, kaya talagang alanganin ang pagbubuntis ko. Dahil may maliit pa akong anak na siguro mga 11 buwan pa lang ang edad ng mga panahong yon. Talagang wala pa pong 1 taon, kaya laman din po kami ng kansyawan ng pamilya namin noon. Masyado raw kaming nagmamadali ni Mister. O baka masyado raw kaming sabik sa alam niyo na siguro yon. Hindi ko na po kailangan pang sabihin. Pero masasabi ko naman po na kahit ganoon ay hindi kami pinabayaan ng mister ko. May sarili na kaming bahay at maayos naman po ang kinikita ng asawa ko noon dahil nagtatrabaho siya sa gobyerno. Tapos may mga racket din po siya tulad ng pagbebenta ng karne kapag Sabado at Linggo. At kung minsan pa po, namamasada rin po ito ng pedicab sa gabi kapag ginaganahan po ito. Ako naman po ay abala lang sa pag-aalaga sa aking anak. Lalo at buntis din po ako ng mga panahong yon. Pero tulad po ng lahat ng mga pagsasama, dumating din kami sa puntong maraming pagsubok. Bigla pong nagkasakit ang kuya ng asawa ko noon. Nawala rin naman pong ibang maaasahan kundi ang asawa ko rin. Dahil sa kanilang magkakapatid, siya lang naman ang may maayos na trabaho. Siyempre, kapatid po niya yon, kaya hindi naman po niya pwedeng pabayaan na lang. Dahil po doon ay medyo kinapos kami sa pera, kaya ang ginawa ko po, malapit lang po sa bahay namin ay nagtayo ako ng maliit lang naman na pwesto. Dito po yon sa isang barangay sa Bicol na hindi ko na po babanggitin pa. Malapit yun sa may basketball court. Kaya nagbenta po ako doon ng kung ano-anong merienda sa hapon. Banana Q, turon, at kung ano-ano pa po. Para makatulong din sa asawa ko. Mga 4 na buwan pa lang po naman ang tiyan ko noon kaya okay lang. Pero dala-dala ko rin po ang panganay ko noon na nilalagay ko lang sa kanyang stroller. Siyempre, nagtatrabaho din po noon ang asawa ko. Mabait na bata naman po kasi ang panganay ko nung maliit pa ito. Ang problema lang po sa ginagawa kong ito ay hindi ko naisip na araw-araw ay maraming tao ang makakasalamuha ko na ang iba na pala sa kanila ay hindi na mapagkakatiwalaan. Dahilan kung bakit nagpadala ako ng kwento sa inyo. Isang araw pong sobrang abala ko dahil biglang nagkumpulan ng mga bumibili ng paninda ko. Nagsimula ang kababalaghan dito sa kwento kong ito. Habang abala ako sa pag-aasikaso sa mga bumibili, iniwan ko lang ang panganay ko sa kanyang stroller na nasa loob din mismo ng aking pwesto. Ineng, pasensya na natakot yata sa akin ng bata. Bibili lang sana ako ng paninda mo dahil nagugutom ako. Wika pa nito na parang nakakaawa po talaga ang kanyang mukha. Ganun po ba? Heto po, wag niyo na pong bayaran. Wika ko pa sabay abot sa kanya ng banana Q para lang umalis na ito. Maraming salamat, iha. Puwera usog na lang dyan sa nakakatuwa mong anak. Sabi pa nito sabay talikod. At naglakad na parang bigla itong naging masigla. Samantalang parang uugod-ugod na po ito. Ilang segundo lang ang nakalipas. Nang marinig ko po ang sinabi niyang iyon,
ay bigla kong naisip na baka nausog nga nito ang aking anak. Kaya bigla na lamang itong umiyak. Dahil doon, bago pa man ito makalayo, ay tinawag ko muli ang matanda. Lola, pwede po bang pakilawayan muna bago po kayo umalis? Baka po kasi nausog nga ninyo. Wika ko pa sa matanda. Nang marinig niya iyon, ay bigla na lamang po itong lumingon at tinignan ako ng matalim. Medyo nagulat po ako doon pero inulit ko po ang sinabi ko. Pwede po bang pakilawayan muna itong anak ko? Wika ko po ulit. Doon ay bumalik naman sa dati ang itsura nito at ngumiti ito sabay bumalik. Mabilis niyang nilawayan sa tiyan ang bata at paulit-ulit na sinabing puwera usog. Agad pong tumigil ang pag-iyak ng bata noon pero napaatras po ako nang pagkatapos niyang lawayan ang anak ko ay bigla niyang hinawakan ang aking tiyan. Ilang buwan na ba to, iha? Tanong pa po niya sabay tumingala sa akin. Medyo kuba na po kasi ang matanda. 4 na buwan na po. Huwag niyo po sanang pisilin ang tiyan ko. Wika ko pa sabay hawi sa kamay niya. Dahil bigla niya itong pinisil. Medyo natauhan ang matanda nung pinuna siya ng isang binata na nandoon din sa pwesto ko para bumili. Lola, tinatakot niyo po si ate. Umalis na po kayo at nabigyan na po kayo ng libreng banana Q. Sige na po. Wika pa ng binata nang mapansing bahagya nga akong natakot. Parang ayaw pong umalis ng matanda noon. At ang talim pa ng tingin sa tiyan ko pero medyo nilakasan pa ng konti ng binata ang kanyang boses. At sinabi nitong umalis na nga ang matanda. Doon na po umalis ang matanda. Ano kayang problema nun? Nakakatakot ang matandang yon. Wika ko pa noon. Nako ate, hindi mo pa ba alam ang usap-usapan tungkol sa matandang yan? Maraming nagsasabi na mga taga rito rin sa atin na parang aswang raw ang matandang yan. Mga 1 buwan pa lang yan dito. Nakikita mo ba yung kubo na yan sa may barangay hall? Bahay nila yan ng kanyang anak. Wika pa ng binata. Sabay turo sa maliit na kubo na hindi naman kalayuan doon sa kinalalagyan namin. Doon nga sa kubong yon pumasok ang matanda. Binaling na namin sa kabila ang tingin namin nang makitang tumingin pa doon sa amin ang matanda bago ito pumasok sa kanilang bahay. Kinagabihan po niyan ay nakaramdam na ako ng hilab sa aking tiyan. Agad kong nabanggit sa asawa ko noon, Sir Dan, ang tungkol sa matandang babae na pinaghihinalaan daw palang aswang. Medyo kumikirot din po ang tiyan ko noon na talagang kakaiba. Pero pasulpot-sulpot lang po yon. Yung hindi talaga nawawala ay yung hilab ng tiyan ko. Nag-ihaw ng luya ang asawa ko tapos dinurog niya yon ng konti. At tinapal niya yon sa aking tiyan habang mainit-init pa. Dahil doon ay medyo bumuti ang aking pakiramdam. Bandang 9:00 pa lang yata ng gabi noon, Sir Dan. Nang muli na naman po itong humilab at kumirot. Ngunit kasabay po noon, naririnig naming tahol ng tahol ang aso nila ate sa labas ng bahay. Kapit-bahay lang po namin ang ate ko na kasama rin ang kanyang anak sa kanilang bahay. Sobrang lapit lang po nun na halos 1 dipa lang at magdidikit na ang mga dingding namin. Meron din po kaming iba pang mga kapitbahay. Dahil po doon, tinawag ng asawa ko sila ate at pinasamahan niya ako sa kwarto. Kasabay po nun, bigla na lang pong tumigil sa pagtahol ang aso nila ate. Dahil nandoon naman sila ate,
Naglakas loob na lumabas ang asawa ko, na may daladala pa pong buntot ng pagi. Bigay po yon sa amin ni tatay simula nung nagbuntis ako sa aking panganay. Sa hindi po maipaliwanag na dahilan, sobrang sakit na po bigla ng tiyan ko noon. Yung tipong pakiramdam ko po noon ay manganganak na ako kahit 4 na buwan pa lang ang ipinagbubuntis ko. Alam kong gagawin ng asawa ko ang itinuro sa kanya ng tatay niya, na ikutin ng 13 beses ang bahay, habang may dinadasal na itinuro din sa kanya ng kanyang tatay para may taboy daw ang kung anumang masamang elemento sa paligid. Ang sabi pa ng asawa ko, Sir Dan, sa tuwing ginagawa niya raw yon, naninindig ang kanyang balahibo at nanlalaki ang kanyang ulo. Napakiramdam niya, hindi niya lagi yon kayang tapusin. At ganito rin po ang nangyari sa gabing ito. Hindi nagawang tapusin ng asawa ko ang 13 pag-ikot dahil bigla raw tumakbo ang aso nila ate at hinihila raw ang kanyang shorts na parang may gustong papuntahan ang aso. Sinundan ng asawa ko ang itinuturo ng aso at laking gulat po niya noon nang makita niyang sa likod ng mga damuhan may nakatuwad na isang matandang babae. Inilawan niya po iyon ng flashlight at kitang-kita po niya, Sir Dan, na tumitirik raw ang mata ng matanda habang nakatuwad na ang mukha niya ay nakaharap doon sa bahay namin. Nakalabas na raw ang mga pangil nito at labis raw itong naglalaway. Puro puti na lang daw ang bilog ng mata nito na parang daig pa niya ang pagtirik ng mata ng isang babae na nakatuwad sa kama. Balik tayo sa mga hindi po kasi nakakaalam. Ginagawa daw yun ng mga aswang kapag binibisita nila ang gusto nilang aswangin. Kapag nakaganon daw sila, ay nakabuhos raw ang buong atensyon nila sa pagmamasid sa kanilang inaaswang. Parang yung diwa raw nila ang naglalakbay. Kaya kahit nakadistansya sila sa bahay, ay nagagawa pa rin nilang mga aswang. Nang makita po yun ng asawa ko, lalo at nakita niya mismong naglalaway at nakalabas ang mga pangil, hindi niya po napigilang hatawin ng buntot ng pagi ang matanda. Sa unang paghataw pa lang daw nito, parang natauhan agad ang matanda at bigla itong nanghina dahil sa labis na sakit. Narinig po naming magkakapit bahay ang sigaw ng asawa ko noon, pati ang sigaw ng nasasaktang matanda. Naglabasan po ang kapitbahay namin. At sa punto po na iyon, parang pinahid lang po bigla ang sakit ng tiyan ko. Dahil sa galit ng asawa ko, talagang tutuluyan po sana nito ang matandang aswang na iyon. Pero dahil nagsilabasan na ang mga kapitbahay, ay pinigilan po niya ang kanyang sarili. Nagtaka po ang kapitbahay namin dahil talagang hindi sila makapaniwala na totoo pala ang usap-usapan sa matanda. Pinaalis po ng asawa ko ang matanda bago pa raw niya ito mapatay. Sinasabi ko po sa inyo, totoo po ang mga aswang. Ilang araw lang po niyan, wala na doon ang matanda. At nung tinanong po namin ang anak, pinauwi na raw niya ang nanay niya doon sa probinsya nila sa Kabisayaan. Naipanganak ko naman po ng maayos ang pangalawa ko pong anak. Hanggang dito na lang po ito. Maraming salamat sa inyo. Mapagpalang araw, Sir Dan. Pati na rin sa lahat ng inyong mga tagapakinig sa inyong channel. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Martin. Nakatira dito sa parte ng Novaliches. Palagi akong nakikinig sa inyong channel
sa tuwing nagbabantay ako ng aking pwesto dito sa palengke. Kaya naman nais kong ibahagi sa inyo ang aming karanasan ng aking pamilya sa isang probinsyang pinagbakasyonan namin noong dekada 80. Walang iba kundi sa probinsya ng Capiz, kung saan ipinanganak at lumaki yung aking ama. Bale, nasa 16 na taong gulang pa lang ako ng mga panahon na iyon. Habang nasa biyahe nga kami pauwi sa probinsya ng aking ama, ay ramdam ko yung saya at galak na makita at makilala ang mga magulang ng tatay ko. Simula kasi pagkabata namin, ni minsan hindi ko pa nakita ang mga magulang ni tatay. Base lang sa kanyang mga kwento, napakalayo umano ng tinitirhan ng kanyang mga magulang at mahirap yung transportasyon doon. Kaya raw hindi nakakaluwas ang mga ito ng Maynila. Pagkarating nga namin sa kanilang probinsya, labis yung saya na naramdaman ko, lalo na nga noong nagmano ako sa mga magulang ng tatay ko. At masaya nga nila akong pinapasok sa loob ng bahay. Ang bilis naman talaga ng panahon. Parang kailan lang nanganak itong asawa mo ah. Pero ngayon, tignan mo. Ang laki na nga nitong si Martin. Wika pa ni Lola Pasita. O nga po na napakabilis lang lumipas ng panahon. Parang kailan na nga rin nanganak itong asawa ko pero ngayon, tignan mo naman ang lalaki na ng inyong mga apo. Nakangiting tugon naman ang ama ko. Kinarga naman ni Lolo Goryo ang 5 taong gulang na kapatid ko na tawagin po nating Ana, at pumasok na nga kami sa loob ng bahay. Nang makaupo na kami sa sala ay narinig kong nag-uusap ang mga ito. At nagwika si Lola Pasita na nitong mga nagdaang linggo raw ay marami umanong kumakalat na balita sa kanilang purok na meron daw namiminsalang aswang. Medyo kinabahan ako agad nang marinig ko yon. Alam niyo naman po yung reputasyon ng lugar na ito, di ba? Ang sabi pa ni Lola, meron daw mga sanggol at buntis ang inaaswang nitong mga nakaraan. Kung kaya't pag-ingatin umano kaming 3 na magkakapatid dahil bagong salta lamang kami at baka kursunadahan daw kami ng mga aswang. Kung hindi po kasi ninyo na itatanong, Sir Dan, medyo liblib po yung purok na kinalakihan ng aking ama. Hindi pa gaanong matao ng mga panahon na ito at napapalibutan pa ng maraming mga puno at talahiban yung lugar. Malalayo rin yung mga bahay na hindi tulad ngayon na kahit saan ka man lumingon ay meron ng mga kabahayan. Mukhang may bagong nayanggaw na naman sa karatig lugar. O kaya dito sa purok natin. Wika pa ni Lola Pasita. Talaga po, Nay? Sino naman kaya ang nayanggaw dito sa purok natin kung sakaling taga rito nga? Narinig ko pang tanong ng tatay ko. Nagwika naman si Lola na may hinala na raw sila ni Lolo Goryo kung sino yung nayanggaw dito sa kanilang lugar. Ngunit hindi pa sila sigurado. At kailangan pa nilang obserbahan ng maigi yung tao na iyon. Gawa ng mahirap naman kung pagbibintangan na lamang nila ng ganon-ganon na lamang. Tapos pag nagkataon ay hindi pala totoo ang kanilang hinala, edi mapapahamak lamang ang taong yon. Kahit napagod kami, ay naging masaya ang unang araw namin sa probinsya. Kahit napayak lamang ang pamumuhay ng mga magulang ni tatay. Masasabi ko naman na hindi naman sila kapos sa pagkain. Dahil nung lumabas nga ako ng bahay at iginala ang mga mata ko, nasilayan kong napakaraming pananim na mga gulay ang nasa bakuran.
At may mga puno pa nga ng makopa, tambis, lansones at ng iba pa na nakatanim rin doon. Sa mga sandali po na yon, meron na ring mga bunga yon at hinog na rin. Habang abala nga ako sa panunungkit ng mga hinog na bunga, may nasipat akong matandang lalaking nakatanaw sa labas ng kanilang bakuran. Sa tansya ko pa nga, mga nasa edad 50 na po mahigit yon. Sa di malamang dahilan, biglang sumikdo yung aking dibdib. Nang magtama yung mga mata namin ng lalaking yon. Yun bang parang kinabahan ako bigla na wala namang dahilan. At parang kinutuban lang ako ng hindi maganda. Agad ko nga ring iniwas yung aking paningin. At tinoon na lamang ang pansin ko sa panunungkit. Maya-maya pa'y nakaramdam na ako ng pagkangalay ng katawan. Kaya huminto na ako sa ginagawa ko at pumasok na nga rin sa loob ng bahay. Nung sumapit na ang gabi at natapos na kaming kumain, lumabas ako ng balkonahe para magpahangin. Medyo sumama kasi yung pakiramdam ko na para bang bumibigat. Makalipas yung ilang minutong pananatili ng balkonahe, napansin kong parang may kakaibang amoy akong nalalanghap. Yun bang parang amoy na ilang linggo nang hindi naliligo? Na para ring amoy ng ipot ng manok. Kakaiba talaga na hindi ko rin kayang ipaliwanag. Sumasabay po yon sa ihip ng hangin. Kung kaya't nalalanghap ko talaga. Kakaiba namang amoy to. Ang baho. Saan kaya nanggagaling to? Inis ko pang tanong sa aking sarili na inamoy-amoy ko nga rin yung katawan ko. Baka kasi ako lang din yung nangangamoy nang hindi ko napapansin. Ngunit nakailang singhap na ako sa sariling damit at maging sa kilikili nung mapagtanto kong hindi naman ako ang nangangamoy. Habang nagpapalingalinga ako, may nasipat akong napakalaking pusa na nakakubli sa puno ng lansones na pinagsungkitan ko kanina lang. Habang tinitignan ko yung pusa, ay napapansin kong parang hindi yun ordinaryo. Yung tipong parang tao yun kung kumilos. Na parang may bigla rin akong naalalang tao nung tinititigan ko yon, pero hindi ko lang maisip kung sino. Nasinagan kasi ng liwanag ng buwan ang kinatatayuan ng pusa. Kung kaya't malinaw ko yung nakikita. Nagulat naman ako nung bigla akong tawagin ng aking ina at pinapasok na nga rin ang loob ng bahay. Halika na, pumasok ka na, magpapahinga na tayo. Muling sambit pa ng aking ina. Sige po, Nay. Nandyan na po. Tugon ko naman at agad na nga rin akong pumasok. Sa paglipas po ng ilang oras at nasa kasarapan ako ng tulog, bigla na lamang akong naalimpungatan nang may narinig akong mahinang kaluskos sa may dingding ng kwartong kinahihigaan namin ng aking kapatid. Nakarinig rin ako ng mahinang pag-angil na akala mo'y hinihingal na pusa. Pinagpapawisan na rin ako bigla noon dahil tila ba napakaalinsangan ng gabing yon. At medyo hindi rin ganun kaganda ang kutob ko. Yun bang parang hindi ako mapakali na hindi ko rin maipaliwanag. Kaya naman ang ginawa ko ay bumangon ako at naghanap na rin ng pamaypay. Subalit nung akmang lalabas na sana ako ng silid tulugan at nasa malapit na ako sa pintuan, nang sa bigla na lamang akong nakarinig ng mahinang paglangit-ngit sa bintana. At para bang merong nagnanais na buksan yon. Kaya itinuon ko yung aking pansin sa may bintana. Nang sa walang ano-ano, gayon na lamang yung panghihilakbot ko at panlalaki ng mata nang may nakita akong braso na punong-puno ng balahibo at may naghahabaang mga kuko na marahang nilulusot sa nakawang na bintana. Para bang braso ng hayop yung nasilayan ko dahil puno nga po yun ng balahibo. Kung kaya't ramdam na ramdam ko
Yung pangangatog ng tuhod ko at pinagpapawisan na ako ng malapot. Sapagkat sa tanang buhay ko, ngayon pa lamang ako nakakita ng ganong klase. Napakabaho't napakalangsa ng amoy na nalalanghap ko sa paligid. Hanggang sa nakarinig na rin ako ng mahihinang huni na hindi ko ba alam kung tunog ng hayop o ano. Kaya naman ang ginawa ko ay sumigaw na ako ng sumigaw. Nang sa ganoon ay mabulabog ko yung mga tao sa loob ng bahay. Nay! Tay! Tulungan po ninyo ako. May gustong pumasok dito sa loob ng kwarto namin. Sigaw ko pa noon na medyo natataranta na nga pero humihingi na rin ng tulong. Mas nilakasan ko pa nga yung pagsigaw. Nang sa ganoon ay marinig na nga rin talaga ng mga magulang ko. Habang sinubukan ko namang paghahampasin yung kamay ng nilalang na nagpupumilit na makapasok. Maya-maya pa ay narinig ko na nga rin yung mga yabag ng paa na tumatakbo papalapit sa kwarto namin. Anong nangyari dito? Bakit sumisigaw ka, Martin? Bungad nga na tanong sa akin ng aking ina. Sasabihin ko na sana yung tungkol sa nakikita ko. Subalit agad na nga ring nakita ng mga magulang ko, pati na rin ni Lolo, yung nilalang na nagkukumahog na makaalis sa bintana. Abay talaga namang lintik na aswang to. Napakalakas ng loob mong hayop ka. Galit na pasigaw pa ng aking lolo. At tumakbo na nga ito palabas ng kwarto. Samantalang yung aking ama ay agad nga ring sumunod. Kung kaya't wala na rin akong nagawa kundi sundan sila para alamin kung anong klase ba ng nilalang iyong nagpupumilit na makapasok. Sandali ho, hintayin po ninyo ako, sasama ako. Sigaw ko pang wika sa kanila habang tumatakbo. Hindi nga ako sinagot ng aking ama. Sa halip, narinig ko lamang yung kanilang mga yabag na lumabas na rin ng bahay. Nakaalis na nga rin yung aswang sa bintana na parang tumakbo na rin patungo sa likuran ng bahay. Sandali anak, huwag mo munang sundan yung lolo at tatay mo. Baka mapahama ka dyan sa labas ng bahay. Pasigaw pa na wika sa akin ng aking ina. Dahil sa interesado rin ako na malaman kung ano yung sinasabi ni lolo na aswang. Kaya hindi ko pinakinggan yung aking ina at nagmadali pa rin akong tumakbo. Mas binilisan ko pa nga yung aking pagtakbo patungo sa may likuran ng bahay. Ay gano'n na lamang yung aking pangingilabot nang makita ko yung kabuuan ng anyo ng nilalang. Sa kadahilanang para nga talaga itong kawangis ng isang hayop at may makakapal na balahibo sa kanyang buong katawan. Na para bang aso na para ring baboy ramo ang kaanyuan nito. Nanlilimahid ang kanyang buong katawan sa langis. Nasilayan ko rin kung paanong nilabanan ni Lolo yung aswang na iyon. Nagpagulong-gulong yung mga ito at pilit na hinahampas ni Lolo Goryo ng hawak nitong pamalo yung aswang na iyon. Subalit sadyang napakalakas po ng aswang kung kaya't kahit anong gawin ni Lolo Goryo, napakikipagsagupa ay talagang natatalo po ito. Nung hugutin naman niya ang tabak sa kanyang tagiliran para sana saksakin yung aswang na iyon, mabilis naman po siyang itinulak ng aswang dahilan ng pagtilapon ng kanyang hawak na tabak. Samantalang yung aking ama ay walang habas na pinaghahampas rin sa kanyang likuran yung aswang na iyon. Gamit yung isang buntot ng pagi. Ngunit iniingatan rin niya na baka si Lolo nga rin yung tamaan. Lalo at hinahampas niya yung aswang ng kanyang buong lakas. Dumapa lang kayo, tay. Sigaw pa ng aking ama noon. Nung mabitawan naman ng aswang si Lolo Goryo, kaagad po itong umiwas at mabilis nang hinambalos ng buntot ng pagi ni tatay yung aswang na iyon. Nung makita naman ni Lolo yung tabak sa lupa, agaran po niya yung pinulot at mabilis nang tumakbo papalapit sa nilalang na iyon.
at walang pag-aalinlangan niyang tinarak yon sa likurang bahagi. Naagara namang napatalon yung aswang at nagpagulong-gulong. Sabay nung makabangon ay kumaripas na po ng takbo patungo sa may talahiban. Na parang naramdaman po niya yung ginawa sa kanya ni Lolo. Na alam na rin niya na hindi na siya magtatagal kung hindi pa ito umalis. "Tay, ayos lang po ba kayo?" Pag-aalalang tanong pa ng aking ama. Tumango naman si Lolo at sinabi nito, nahabulin yung aswang na iyon bago pa raw makauwi yon sa kanilang bahay at magamot yung kanyang sarili. "Tara na, sundan natin. Panigurado ako na uuwi na yon sa kanila para gamutin yung sarili." Utos pa ni Lolo Goryo at tumakbo na nga rin sila papasok sa may talahiban. Nang mga sandali po na iyon, sumunod rin po ako at sinuong na po namin yung talahiban habang naririnig pa rin yung pagtakbo ng aswang na iyon. Sa pakiramdam namin ay para bang nasa paligid lamang yon. Subalit noong pakiramdam namin ay malayo-layo na kami sa bahay, bigla pong huminto yung lolo ko at nagwika ng, "Wala na. Huli na tayo. Huwag na rin nating sundan at baka mapahamak lang tayo. Mukhang nililigaw lang tayo ng aswang na yon. Tara na, bumalik na rin tayo sa bahay." Wika pa nga nito at kaagad na kaming bumalik sa bahay. Pagkarating namin, nagwika si Lolo sa aking ama na may pupuntahan lang daw umano siya. Hindi naman nagtanong pa yung aking ama, na para bang alam na nga nito kung saan pupunta si Lolo Goryo. Makalipas nga lang yung mga kalahating oras ay bumalik naman itong si Lolo. Pagkapasok po nito ay hindi na ito umiimik, bagkos ay diretso lamang ito sa kwarto. Kaya sinabihan kami ni Lola na bumalik na rin sa aming kwarto at bukas na pag-usapan yung mga nangyari. Kinabukasan nga po, nabalitaan na lamang ng aking ama. Napatay na raw yung isa nilang kababaryo at puno raw ng lata yung kanyang likod at yung buong katawan, at meron rin daw itong sugat na para bang sinaksak. Bago pa man madala sa barangay ang bangkay ng matanda, ay pumunta nga kami ni Lolo sa bahay nito para alamin kung totoo nga ba yung aming nabalitaan. Nanlaki naman yung aking mga mata at nagulat, sapagkat nang masilayan ko po yung itsura ng bangkay, naalala kong iyon din yung matandang nakita ko sa labas ng bakuran habang pinagmamasdan ako na nanunungkit ng mga prutas. Narinig ko namang nagbubulungan ng mga nakikiosyoso at nagwikang, marahil ay may bibiktimahin na naman daw sana yung bagong yanggaw, kaya lang ay nakatagpo ito ng kanyang katapat kung kaya't nasawi. Hindi ko na nga rin narinig pa yung ibang usapan dahil inaya na ako ni Lolo na umuwi na rin. Matapos nga po yung mga pangyayari, ay hindi na muna ako lumalabas ng bahay. Sa kadahilanang natatakot na rin ako at baka may iba pang katulad ng matandang nagbabalat kayo para lamang merong mabiktimang dayo. Hindi naman din namin ikwinento pa sa iba yung mga nangyari ng gabing yon. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po. Magandang araw. Lalong-lalo na po sa inyo, na tulad ko ay lagi talagang nakasuporta sa mga kwento sa channel na ito. Mga 50 mahigit anyos na po yung nakaraan. Meron pong naging karanasan yung lolo ko noon na hinding-hindi niya malilimutan. Kaya tuwing may pagkakataon ay paulit-ulit niya talagang ikinukwento sa amin. Ikukwento ko po ito sa inyo sa paraang parang yung Lolo Alberto ko po talaga yung nagkukwento, para mas madali pong ikwento at bilang respeto na rin po sa yumao kong lolo. Sisimulan ko na po. Alberto nga po pala, taga Oriental Mindoro. Nangyari ito napakatagal na panahon na ang nakaraan.
Noong araw, naglilingkod ako sa simbahan bilang sakristan. Maliit pa lang po ako, ginagawa ko na po yon. Hanggang sa binata na nga po ako, ay ganun pa rin yung aking ginagawa. Mga lagpas 20 na po ako ng panahong ito. Pero patuloy pa rin ako sa paglilingkod sa simbahan sa aming bayan. Ito ay sa kabila ng katotohanan na medyo malayo sa bahay namin ang simbahan. At malayo-layong lakaran talaga ang ginagawa ko lagi. Lalo at wala po akong pangpamasahe. Kapag binibigyan naman ako ng mga pari, ay lagi ko pong tinatanggihan. Lalo at noong araw po, wala rin talagang masyadong natatanggap ang mga pari. Kaya nahihiya akong tanggapin ang kanilang mga ibinibigay. Lalo at alam ko pong gagamitin din po nila yon sa mga pangangailangan nila at sa kanilang mga pamilya na pinag-aaral po nila. Alam ko po yon dahil madalas po nilang mabanggit yon sa akin. Sanay na rin po yung aking mga paa sa lakaran. Puro kalyo man okay lang po, basta ang mahalaga, nagagawa ko ang dapat kong gawin. Galing po ako sa mahirap na pamilya. Yung literal po talaga na magbabanat ng buto araw-araw para may makain. Ito ang dahilan kaya hanggang high school lang po yung inabot ko. Kahit maituturing ko naman po yung sarili kong matalino noong nag-aaral pa po ako. Pero wala talagang paraan noon para magpatuloy. Lalo at kailangan ko na ring tumulong sa paghahanap buhay. Isang araw po, may okasyon po noon sa simbahan. Siyempre, nandoon po ako noon para tumulong sa lahat ng mga dapat gawin. Ginabi po ako noon. Ang masakla pa po doon, malayo-layo na po yung nilakad ko pa uwi. Nang mapansin ko na naiwan ko pala yung supot na merong lamang mga pagkain na pinadala lang po sa akin para meron sana kaming ulamin sa hapunan. Kapag ginagabi po kasi ako, talagang hinihintay ako ng pamilya ko na makauwi para sabay-sabay po kaming kumain. Kaya ang ginawa ko, binalikan ko po talaga. Binilisan ko na lang po noon yung aking paglalakad. Nung nakuha ko na, dumiretso na ako agad pa uwi. Medyo pagod na ako noon, pero sabik rin na makauwi. Lalo at yung dala ko pong pagkain. Sobrang bihira lang kaming makakain ng ganon. Lalo na po yung aking mga kapatid. Yung sardinas po noon, sobrang espesyal na po sa amin. Kaysa naman kamote o nilagang saging na naman ang aming kainin. Marami din kasi kaming magkakapatid. Habang naglalakad po noon, parang normal lang naman na gabi. Maliwanag pa po yung buwan noon. Doon naman ako dumadaan lagi. At wala naman akong kahit anong naranasan noon. Hanggang nagkaroon nga po, nung gabi na ito mismo. Ang unang nangyari, nakaamoy ako ng kakaiba. Yung tipong parang nagkalat siya sa paligid. Hindi kagandahan yung amoy, na parang sumusunod sa hangin, na hindi ko man lang matumbok kung saan ba talaga yun ang gagaling. Ang ingay din ng mga ibon noon sa paligid. Patingin-tingin ako sa gilid ng daan. Hanggang sa napansin ko na lang na tagaktak na pala yung aking pawis. Alam ko sa sarili ko noon na parang merong mali. Parang may nakatingin sa akin na hindi ko maipaliwanag. Pero wala naman akong makita. Kahit patingin-tingin ako sa paligid at maliwanag naman yung buwan ng gabing yon. Medyo nakahinga po ako noon ng konti nang meron akong narinig na motor na paparating. Nung malapit na po yung motor, nakilala ko po agad yon. Yung tsuhin ko, na angkas-angkas pa nga po yung kanyang mga anak. Tumigil pa sila saglit noon para subukan sana namin kung pwede ba akong umangkas, pero hindi talaga pwede. Angkas po kasi ni Tito yung tatlo nitong mga anak na medyo maliliit pa. Kaya alanganin talaga. Ang sabi po nito noon,
Babalikan na lang daw niya ako kung ganahan siya. Tumawa lang po kami noon bago po ito nagpaalam na mauuna na raw sila. Nung malayo na po sila, muli na naman pong nag-iingay ang mga ibon sa paligid. Parang hindi sila mapakali. Hanggang meron akong narinig na parang may kung anong nagpapalipat-lipat sa mga puno sa gilid ng daan. Nung nilingon ko, wala naman po akong nakita. Pero base po sa mga tunog, halatang may kalakihan yon na naririnig ko talagang gumagalaw ang mga sanga. Siyempre, sa ganong edad ko na, hindi naman ako yung tipong tatakbo agad dahil doon. Pero aaminin ko pong nakaramdam na ako ng kakaiba. Patuloy lang akong naglakad, mga ilang minuto pa. Hanggang sa napatapat po ako sa malaking puno ng santol. May kalakihan talaga yon na kapag nasa ilalim ka, halos hindi na tumatagos ang liwanag ng buwan dahil sa malalaking sanga at medyo makapal po yung mga dahon. Nagulat po ako noon at agad po akong napatingala dahil nung tumapat po ako doon, bigla akong nakarinig ng angil. Yun bang tipo na galing talaga sa itaas na parang nag-aabang na lang ito doon? Nung tiningala ko po yun, natigilan ako sa kaba nang makita ko agad ang isang pares ng mapupulang mga mata. At bukod pa po doon, naninag ko po talaga ang isang nilalang doon sa isang malaking sanga. Hindi ko po alam nung una kung aswang, kapre, elemento o kung ano ba. Yung mga matang mapula na nagliliwanag sa dilim, yun lang po yung klaro noon Bukod po sa angil na narinig ko pong ginawa nun. Pero nung magsimula na po akong tumakbo, nagad ko nga pong tinumbok yung matataas na mga kugon sa gilid ng daan. Doon ko pa lang po napagtanto na aswang talaga yung aking nakita at yung tumambang sa akin. Dahil umalingaw na po noon sa paligid ang malakas na huni ng wakwak. Talagang malakas po yung huni na doon palang kikilabutan ka po agad. Nagsuot ako noon sa matataas na mga talahib at kugon. Nagkasugat-sugat pa nga po ako noon dahil sa mga nakakaalam po dyan sa kugon. Medyo matalas talaga ang mga dahon nito na masusugatan ka talaga kapag padalos-dalos ka lang pong tumakbo sa loob ng makakapal at matataas na mga kugon. Kahit hindi naman matibay ang dahon, matalas talaga ang dahon nun. Parehong dahilan kung bakit ayaw rin po ng mga wakwak sa ganon. Lalo at meron daw pong parte sa kanilang mga pakpak na medyo manipis lang. Paikot-ikot po yun sa itaas. Yung supot ko na dala na merong lamang pagkain, nagawa ko pang itali ng mahigpit at pilit kong pinagkasya sa maliit ko lang naman na dalang bag. Gusto kong humingi ng tulong noon, pero natatakot rin po ako na baka madali niyang malaman kung saan ako banda at baka kaya pala nito akong dagitin. Payuko lang po akong tumatakbo noon sa parte namang hindi kataasan ng mga kugon. Halos gumapang na po ako mismo sa lupa. Talagang inaabangan lang ako nung wakwak na paikot-ikot sa itaas. Pakiramdam ko nga po noon, mamamatay na talaga ako. Maya-maya pa, bigla pong tumigil yung huni ng wakwak at napalitan po yon ng tunog ng motor. Doon po ako lalong kinilabutan. Alam ko pong yung tsuhin ko na po yon, pero buong lakas na po akong sumisigaw at nasa gilid lang naman ako banda ng daan. Pero hindi talaga nito ako narinig. Mahina lang yung kanyang patakbo.
Pero parang wala talaga itong naririnig ng mga oras na iyon. Hindi ko po alam noon kung isa ba yon sa mga kakayahan ng aswang. Pero pakiramdam ko po noon, wala na talagang makakatulong sa akin. Doon na nga po ako nagpadalos-dalos at nagmadali po akong lumabas doon sa mga kugon at tumakbo sa kalsada pauwi po doon sa amin. Kahit lagpas 20 na po yung edad ko noon, wala talaga sa utak ko noon na pumalag. Lalo at nanghina po agad yung aking loob nung unang pagkakataon na makakita po ako ng aswang. Nagulat na lang po ako noon nang makarinig ako ng parang malakas po na hangin na humahampas at meron na lang pong biglang humawak sa aking balikat. At agad po nito akong iniangat sa lupa. Naramdaman ko po talaga na saglit po akong umangat sa lupa bago po napunit yung damit ko. Dahil nga po sa aking pagpupumiglas, kaya nabitawan din po ako nun at tumilapon po ako sa may gilid ng daan. Talagang dinagit na po sana ako eh. Nung tumilapon po ako, pagtingin ko po doon sa itaas, naabutan ko pa po yung parang isang napakalaking ibon eh. Ang lakas po ulit ng huni ng wakwak noon. Nung hinawakan ko po sa may balikat ko, nagulat ako na meron na pong dugo. Nasugatan po pala ako, bukod pa po sa pagkapunit ng aking damit. Patunay na talagang dinagit nga po ako, pero hindi niya lang ako tuluyang nadagit. Doon ko na po nakita ulit na meron pong pabalik na motor at sumisigaw po ito na tinatawag ako. Yung tsuhin ko po pala yon, sakay ng kanyang motor na binigay lang naman sa kanya ng kanyang mayamang amo noong umalis na nga po ito sa ilang taon din niyang pagtatrabaho doon sa kanyang amo. Buong lakas po akong sumigaw noon at pinilit ko pa nga pong bumangon. Sigaw po ako ng sigaw at ganon rin po si Tito. Nung makita po nito ako, sumisigaw po ito na narinig daw po niya na meron daw napakalakas na huni ng wakwak. Lalo at parang narinig din daw niya ng mahina ang boses ko. Doon po banda sa parteng yon. Nakapagtataka talaga na nung sumigaw na po ako nung muntik na akong madagit, doon lang po sa pagkakataong yun ako narinig ng tsuhin ko. Nung dumating na po doon yung tsuhin ko, bigla na pong tumahimik. Yung sobrang tahimik talaga na parang walang nangyari. Dali-dali po akong umangkas at pinaharurot na po ni Tito yung motor nito. Kahit hindi naman talaga yon ganon kabilis. Palingon-lingon pa rin po ako noon. Pero mukhang hindi na po kami sinundan nun. Nung pinatignan po namin sa albularyo yung sugat na tinamo ko, ang una po na nasabi ng albularyo, buti raw po hindi ako nadagit. Kahit wala pa naman akong sinabing ganong detalye. Ang sabi po nito, hindi lang raw namin alam, pero yung ibang mga nawawala daw sa lugar namin, aswang rin daw yung may gawa. Simula po noon, hindi na po ako nagpapagabi pa. Minsan nga kahit hindi pa naman lumulubog yung araw, tumatakbo na po ako agad. Ito po yung kwento ko. Maraming salamat po sa inyong mga makikinig dito. Magandang araw sa iyo, Sir Dan. Tawagin na lang ninyo akong Butch. Taga-parteng Bicol po ako. Ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo ay naging karanasan ko noon pa. Matagal na panahon na ang nakaraan. Hanggang sa mga panahong ito, hindi ko malilimutan yon dahil sa tuwing nakakarinig ako ng mga kwentong aswang, naaalala ko yung aking naging karanasan ng panahon na iyon. Siya nga pala, bago yung lahat, gusto ko lang pong bigyan ng detalye itong kwento. Kinukulang po yung kita ko noon, kaya nagpa siya po yung aking asawa na tawagin po nating Becca
na mangibang bansa. Dahil po doon, naiwan ako sa aming bahay at ako na yung nag-alaga sa aming anak na noong panahon na iyon ay nasa 6 na taong gulang pa lamang. Tawagin naman natin yung anak namin sa pangalang Aldrin. Simula pagkabata, madalas na po itong si Aldrin na sinusumpong ng kanyang hika. Wala naman kaming ibang masisi dahil maging kami ng asawa ko ay meron din pong hika. Hindi na rin ako magtataka kung minana yun ng aming anak. Kahit hindi ako sigurado kung namamana ba talaga yon o nagkataon lamang. Ang sabi nga ng iba, namamana raw talaga ng bata. Kaya medyo nakakalungkot din. Mabuti na nga lang at pareho naman kami ng asawa ko na noong magsimula kaming magbinata at dalaga, ay nawala na rin po yung hika namin. Kaya iniisip namin noon na sana ay ganun rin yung kalagayan ng aming anak. Dahil nga sa kalagayang ito ni Aldrin, madalas ay dinadala po namin ito sa ospital. Minsan po kasi talagang nakakabahala na, kaya wala na kaming magawa kundi dalhin ito sa ospital. Isang pagkakataon, tandang-tanda ko pa yung petsa nun. Nasa ika-24 ng Marso, taong 2000, nung inatake na naman yung aming anak. Dahil po doon, dali-dali ko siyang kinarga at sinakay sa tricycle ko. At nang maisakay ko na nga po ito, hindi na ako nagdalawang isip pa at pinaharurot ko na yung aming tricycle patungo sa ospital na nasa kabilang bayan. Pagkarating po namin doon, agad naman kaming inasikaso. Subalit, hindi pa nakapagpapadala yung asawa ko noon. Kaya nagpasya na lang po ako na sa isang mumurahing silid na lang muna panatilihin si Aldrin. Kahit mga 3 o 5 araw lang tayo rito. Kapag bumuti yung kalagayan mo, siguro pwede naman tayong lumabas. Wika ko pa nga noon sa aking anak. Napatango naman po ito at sinabi niyang nais po niyang magpahinga. Hinayaan ko na lang ito at makalipas po yung ilang sandali ay nakaidlip na rin itong anak ko. Napatitig na lang ako sa aming anak at tinititigan ko lang noon yung pagtaas baba ng kanyang dibdib. Dahil malalaman mo rin po agad doon kung inaatake na naman ito. Habang nasa ganong sitwasyon ako, may naamoy po akong parang malansa at nakakasulasok. Parang dugo po yon na naghalo sa kung anumang dumi na hindi ko maintindihan. Naisip kong mula yun sa bintana dahil sa samyo ng hangin. Kaya naglakad ako patungo roon. Nang makalapit na nga ako sa bintana, walang pagdadalawang isip akong tumungaw roon. Halos mapaigtad ako sa gulat nang makakita ko ng isang lalaking nasa edad mga 40 hanggang 50. Pasilip-silip po ito sa mga bintana at panay yung kanyang pagsinghot. At nang mapansin po nito ako, ay kumaripas po yun ng takbo. Napailing na lang ako dahil doon at halos matawa na sa kanyang inasta. Subalit, kahit sa ilang segundong tumambad sa akin yung kanyang mukha, agad na rumihistro sa akin ang kanyang itsura. At medyo kinutuban po ako ng masama noon. Tiyak na hindi lang yon simpleng naninilip. Wika ko pa nga po noon sa aking sarili. Nagpasa na lang akong isara yung bintana dahil nakabukas naman po yung electric fan noon. Kami pa lang po kasi yung naroroon sa silid na iyon. Pero hindi naman po yun pang isahan. Pwedeng may makasama kami pero ng mga sandaling yon ay wala pa. Kaya malaya kaming gawin kung ano man yung aming naisin. At dahil medyo inaantok na ako noon at matagal pa naman yung pagroronda ng doktor tsaka nurse para magpainom ng gamot tsaka tumingin sa mga pasyente. Kaya nagpasya nga po ako noon na umidlip muna sandali
Naupo ako sa gilid ng higaan ni Aldrin. At yumuko lang ako roon. Tsaka ipinikit ko na yung aking mga mata. Makalipas yung mga mahigit 1 oras, naalimpungatan ako dahil sa ingay. Agad akong nagpalingalinga at nakita kong merong pasyente palang dumating at doon po ito pinapwesto sa aming ward. Napatitig pa ako sa mga taong dumating at napangiti. Nagtanong-tanong kami sa bawat isa kung ano nga bang nangyari sa aming mga pasyente. At napag-alaman kong inuubo raw yung matandang pasyente nila. Sa aking pagkakatansya, nasa mga edad 80 pataas na po yung matandang lalaking dumating na halos hindi na nga rin makatayo. Muli akong bumalik sa pagtulog at kahit paano ay nakaidlip naman ako ulit. Kahit paano noon, naging kampante ako dahil meron na kaming kasama ni Aldrin sa silid na iyon. Nagising na lamang ako nang makarinig ako ng mga yabag at tama ako dahil doktor na nga po yung dumating at pumasok po ito agad sa silid. Chinek nga po nila yung anak ko. Pinainom nila ng gamot at inalam yung kanyang kalagayan. At noong matapos nilang tignan yung aking anak, pumunta na rin sila sa kabilang higaan kung saan naroroon yung matandang ubo ng ubo. Nang mga sandaling yon, napalingon na ako roon at laking gulat ko nang makita ko yung lalaking nahuli kong sumilip sa bintana. Napalunok ako ng aking laway habang nakatingin sa kanya. Ano kayang ginagawa niya rito? Hindi kaya siya yung bantay ng pasyenteng yan? Tanong ko pa sa aking sarili. Hindi ko alam pero habang pinagmamasdan ko siya, ay pinaninindigan ako ng aking mga balahibo. Malakas po yung kutob ko na may hindi magandang binabalak yon sa loob ng ospital dahil parang hindi po siya normal na tao. Kinutuban lang din po ako noon. Tangulang po ito ng tango habang kinakausap ng doktor. Subalit kapansin-pansing hindi man lang siya tumitingin ng diretsahan sa manggagamot. Kung hindi siya nakayoko, ay nililihis naman niya ang kanyang paningin na parang takot siyang makita ang kanyang mga mata o sadyang malikot lang yung mata nito. Noong mapansin po niyang nakatitig ako sa kanya, bigla siyang napalingon sa akin. Nakayuko lang po ito pero pansin kong nanilisik ang kanyang mga mata. Sinubukan ko rin siyang tignan ng matalim. Pero ilang sandali pa ay dali-dali po siyang lumabas doon sa silid. Mas nauna pa nga siyang lumabas sa doktor at katakataka na iniwan niya ang kanilang pasyente nang wala man lang paalam. Napabuntong hininga na lamang ako ng mga sandaling yon upang mawala yung aking pangamba sa lalaking yon. Itinuon ko na lamang yung aking pansin sa anak ko na noon ay muli nang nakabalik sa kanyang pagtulog. Ninais ko nga rin na umidlip ulit ng mga sandaling yon, pero hindi ko magawa dahil sa aking pangamba. Lumipas po yung ilang mga oras. Nakayuko lamang ako noon sa higaan ni Aldrin. Pinipilit ko yung sarili ko na huwag matulog dahil baka anumang oras ay atakihin po yung aking anak o kung hindi man ay baka bumalik na yung lalaking yon. Subalit kahit na anong pilit ko, antok po talaga ako na tuluyan na nga rin akong nakaidlip. Muli lang akong nagising noon nang meron akong marinig na mahinang ungol. Bago ko tignan yung matandang nasa kabilang higaan, dinako ko yung aking paningin sa orasan. Mag-aalauna na pala ng madaling araw. Sambit ko pa at ginawi yung aking paningin sa kabilang higaan. Lumakas yung kabog ng aking puso dahil inakala kong yung matandang pasyente yung umuungol sa loob ng silid na yon. Subalit, hindi pala. Kitang-kita ko na panay yung kamot ng lalaking pinagdududahan ko
Kamot siya ng kamot sa kanyang braso at likod habang umuungol na parang may kung anong pinipigilan sa kanyang sarili. Ayaw ko sanang panoorin yon dahil baka kako may kung anong sakit pala yung lalaking yon at sinusumpong ng mga sandaling yon. Subalit, nagulat ako nang bigla po yung naupong parang kagaya ng palaka. Tumuwad po siya at halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Mismo sa aking harapan, unti-unti po yung tinubuan ng mga balahibo. Naglalaway na rin po ito na parang walang humpay at naging malaki ang kanyang mga matang nagbabaga. Anong uri ng nilalang yan? Hindi kaya aswang siya? Sabi ko na lang noon sa aking sarili. Nais ko po sanang sumigaw. Subalit parang nanuyo yung aking lalamunan. At kahit anong pilit ko, ay walang boses na lumalabas sa aking bibig. Marahil ay dahil na rin sa biglaang grabing kaba na naramdaman ko. Noong mga panahong yon, napalingon po ito sa akin at halos lumuwa yung puso ko dahil sa takot. Noong tumayo yung bagong palit na anyo na nilalang, doon ko na nga po niyog-yog si Aldrin. Wala akong ibang naisip ng mga panahong yon kung hindi yung itakas yung aking anak. Subalit, noong ginigising ko na nga po ito, dali-daling tumakbo palabas yung nasabing nilalang. Hindi ko alam kung ano yung aking gagawin ng mga panahong yon. At itinigil ko yung pagyugyog kay Aldrin. Napatingin na lang ako sa matandang pasyenteng nasa kabila namin na noon ay himbing na himbing sa kanyang pagtulog. Pinilit kong paniwalaan yung aking sarili na baka guni-guni ko lamang yung lahat ng yon. Subalit, bumabalik-balik yung imahe ng aswang na yon sa aking isipan. Kinabahan na ako para sa aking anak dahil baka aswangin nga po ito. At dahil doon, hindi na ako natulog pa hanggang mag-umaga na. Lumipas noon yung 2 araw at hindi pa rin nakakabalik yung lalaking aswang na yon. Iba yung naging tagapagbantay ng matandang nasa kabilang higaan. Subalit pagdating ng 3 araw, nabulabog yung aming silid nang biglang pumalahaw ng iyak yung nagbabantay sa matanda. Namatay na po kasi yung kanilang pasyente. Labis noon yung aking pagtataka dahil medyo nagiging maayos naman po sana yung kanyang pag-ubo noong mga nakaraang araw. Pero bigla na lang merong pumasok na kakaibang ideya sa utak ko noon. Hindi kaya naipasa na niya ang kanyang pagiging aswang sa lalaking yon bago pa man siyang maospital? Baka aswang rin talaga itong matandang to at pinasa niya bago siya mamatay. Sabi ko na lang noon bigla. Napailing na lang din ako dahil sa kakaibang naisip ko na hindi ko rin alam kung saan nga ba galing. Basta't naisip ko na lang din po bigla dahil kapag binabalikan ko, parehong kakaiba yung kinikilos ng matanda at yung lalaking sumisilip noon. Subalit kahit na anong gawin ko, ay hindi pa rin nawawaglit sa aking isipan yung anyo ng lalaking aswang. Napaisip ako kung saan nga ba yung nagpunta ng mga sandaling lumabas po ito sa kwarto. Siguro, baka naganap siya ng mabibiktima sa ibang kwarto ng mga oras na iyon. Sa utak ko pa. Dahil sa nakita ko pong kinikilos nito at yung mga mata nito, walang dudang hindi talaga ordinaryo yung lalaking yon. Medyo natatagalan rin po noon yung nangyayari kay Aldrin. Hindi po ito bumubuti ng mabilis. Kaya medyo natagalan pa po kami doon sa ospital. Pero mabuti na lang. At sa 5 araw po namin doon ay medyo bumuti naman po ito. Nagpasya na nga po kaming umuwi. Naging mabuti naman kasi
Yung kalagayan ni Aldrin bigla. At kailangan lang daw niya ng mahaba-habang pahinga. Dahil umepekto na rin siguro yung mga gamot na pinapainom sa kanya. Nawala na rin sa isipan ko noon yung tungkol sa aswang. Dahil alam ko na ligtas na nga rin po kami dahil uuwi na kami sa bahay namin. Isang gabi, nasa kahimbingan na kami ng aming pagtulog nang bigla akong malimpungatan. May narinig kasi akong parang ingay ng tuko sa may labas ng bahay namin. Magkakasunod po yon at pabilis ng pabilis. Dahil doon, napakunot ako ng aking noo. Tuko ba talaga yan? Tanong ko pa sa sarili. Dahil parang nagmumula lamang yon sa kabilang bahagi ng dingding ng aming bahay. Kaya nagpasya nga po akong bumangon upang silipin kung ano nga ba yon. Naglakad ako patungo sa bintana at noong naroon na ako ay sinipat ko ng maigi yung nasa labas. Nung una ay wala akong makita. Subalit, makalipas po yung ilang minuto, may narinig akong kaluskos na parang papalayo na sa bahay namin. Tumigil yung kaluskos na yon sa hindi kalayuan. Kaya doon ko'y ginawi yung aking paningin sa bahaging yon. At dahil medyo maliwanag po yung buwan, nagawa kong masipat kung anumang nilalang yung naroon. Napamura na lamang ako noon nang malaman kong hindi isang tuko yung gumagawa ng ingay na yon. Kung hindi ang isang nilalang na nakita ko noong nasa ospital pa kami. Nakatuwad po ito sa labas ng bahay habang naglalaway. Ang kanyang mga mata ay kulay pula na talagang mabalasik po yung paningin, na talagang nakakatakot pong tignan. Nakatitig yung aswang na yon sa mismong silid namin na parang naghahanap ng tiyempo para umatake. Sa kadahilanan pong yon ay sumigaw na nga rin ako. Kung sino ka man, umalis ka rito. Hindi mo mabibiktima yung aming anak. Magaling na siya. Isa pa, kilala kita. Sigaw ko at sinundan ko po yun ng pagmumura. Dahil talagang nagalit ako. Umangil po yung aswang na yon na parang isang asong galit na galit. Subalit, nung muli ko po siyang minura at pinagbantaang aalamin ng kanyang bahay, parang biglaan po yung tumiklop. Napatitig pa siyang muli sa akin. Subalit, noong masdan ko po ito ng mata sa mata, ay bigla po itong gumalaw na animoy umiiwas. Sa oras na hindi ka pa umalis, mapipilitan akong paputukan ka ng baril. Sigaw ko pa nga po noon. At doon ko na nga po binanggit yung pangalan ng lalaking yon. Dahil nung nasa ospital pa nga po kami, ay narinig ko pong tinatawag siya ng matandang pasyente sa kanyang pangalan. Kaya hinding-hindi ko po yun malilimutan. At talagang pinangalanan ko po ito para malaman niyang talagang kilala ko siya. Muli pang lumingon yung aswang na yon bago agad na tumakbo paalis. Sinundan ko pa nga po siya ng paningin hanggang sa tuluyan siyang nawala sa karimlan. Napabuntong hininga na lamang po ako noon dahil hindi ko akalain na masusundan niya kami. Mabuti na nga lang at nagawa ko siyang sindakin dahil kilala ko nga po ito. Dahil kung hindi, nasa kahimbingan ako ng aking pagtulog at tiyak na meron siyang gagawin na masama sa aming anak. Pagkatapos po nun, sinigurado kong nakasara ang mga bintana at mga pinto. Doon ko na nga rin po napagtanto na kapag pala nakilala mo yung aswang, ay talagang natatakot pala sila. Ayaw na ayaw nilang nakikilala sila. Na talagang pwede ko pong sabihin na isa yon sa mga kinakatakutan ng aswang na makilala sila. Pagkatapos naman po nun, hindi na rin po namin nakita pang muli yung lalaking yon. Dito ko na rin po ito tatapusin.